Sa mundo ng showbiz, bihira ang isang artista na hindi nadadawit ang personal na buhay sa mata ng publiko. Lalo na kung ikaw ay maganda, talented, at mabilis na sumikat tulad ni Heaven Peralejo. Sa bawat proyekto, bawat ngiti sa camera, at bawat post sa social media, palaging may tanong ang mga tao. Sino ang lalaking nasa likod ng kanyang inspirasyon? Sino ang mga lalaking dumaan, nag-iwan ng marka, at naging bahagi ng kanyang kwento? Sa bidyong ito, aalamin natin ang mga lalaking dumaan sa buhay ni Heaven Peralejo. Hindi para husgahan, kundi para unawain ang mga yugto ng kanyang paglalakbay bilang babae at artista. Kung gusto mo ng ganitong klase ng malalim at maayos na kwento sa showbiz, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, and i-share ang video na ito. Bago pa man makilala si Heaven Peralejo bilang isang ganap na aktres, isa muna siyang simpleng dalaga na may pangarap. Bata pa siya nang pumasok sa industriya, kaya't natural lamang na ang kanyang unang mga karanasan sa pag-ibig ay kasabay ng pag-usbong ng kanyang karera. Sa panahong ito, ang emotion ay mas totoo, mas hilaw, at mas madaling masaktan. Isa sa mga unang lalaking na iuugnay sa kanya ay si Kiko Estrada. Maraming nakapansin sa kanilang closeness at natural na chemistry. Sa murang edad, ang ganitong connection ay kadalasang puno ng kilig, ngunit may kasamang pressure, lalo na kapag ang relasyon ay pinapanood ng publiko. Hindi man naging malinaw kung saan talaga nauwi ang kanilang ugnayan, malinaw na ito ang isa sa mga unang karanasang nagbukas kay Heaven sa realidad ng pag-ibig sa ilalim ng spotlight. Dito nagsimulang matutunan ni Heaven na ang pagiging artista ay hindi lang tungkol sa talento, kundi pati sa pagprotekta sa sariling emosyon. Ang bawat ngiti ay binibigyang kahulugan at ang bawat kilos ay binabantayan. Sa yugtong ito, natutunan niya na hindi lahat ng nararamdaman ay kailangang ipakita sa publiko. Ang ugnayan ni Heaven Peralejo at Jimwell Pacquiao ay isa sa mga relasyong umani ng pansin hindi dahil sa kontrobersya, kundi dahil sa pagiging pribado at tahimik nito. Sa gitna ng kanilang kani-kaniyang mundo, si Heaven bilang actress at si Jimwell bilang anak ng isang kilalang personalidad, pinili nilang panatilihin ang kanilang relasyon sa malayo sa ingay ng intriga. Ito ang uri ng pagmamahalan na hindi kailangang ipangalandakan upang mapatunayan. Sa mga pagkakataong lumalabas sa social media at public events, makikita ang pagiging supportive nila sa isa't isa. Walang labis na drama, walang paligsahan ng atensyon, kundi isang mahinahong koneksyon na tila nakaugat sa respeto at pagkakaunawaan. Para kay Heaven na matagal nang nasa mata ng publiko, malinaw ang pagpili na pangalagaan ang personal na buhay. Para naman kay Jimwell, ang pagiging grounded at low-key ay sumasalamin sa kanyang pagpapalaki at personal na prinsipyo. Ang relasyon nila ay madalas ilarawan bilang simple at totoo, isang pahinga mula sa mabilis at maingay na mundo ng showbiz. Sa halip na maging sentro ng balita, mas pinili nilang ituon ang pansin sa kani-kaniyang personal growth. Dito makikita ang maturity ng kanilang samahan. Ang pag-ibig na hindi nagmamadali, hindi nag-aangkin at marunong magbigay ng espasyo. Sa kabuuan, ang kwento ni Heaven Peralejo at Jimwell Pacquiao ay paalala na may mga relasyong mas pinipiling manatiling tahimik upang manatiling matatag. Isang uri ng pag-ibig na hindi sinusukat sa dami ng post o ingay ng balita, kundi sa lalim ng respeto at kapayapaang hatid nito sa isa't isa. Habang lumalawak ang mundo ni Heaven sa telebisyon at pelikula, mas dumami rin ang mga taong pumapasok sa kanyang buhay, kasama na ang mga lalaking nagiging malapit sa kanya dahil sa trabaho. Isa sa mga pangalang madalas lumutang ay si Marco Gallo. Dahil sa kanilang mga proyekto at on-screen chemistry, maraming tagahanga ang umasa na ang tambalan ay mauuwi rin sa totoong buhay. Ngunit tulad ng maraming showbiz pairings, ang hangganan ng propesyon at personal na damdamin ay hindi laging malinaw sa mata ng publiko. Para kay Heaven, ito ang panahong mas pinili niyang mag-focus sa paghasa ng kanyang kakayahan kaysa patulan ng mga usap-usapan. Sa halip na linawin ang bawat issue, hinayaan niyang ang oras ang magsalita. Sa yugtong ito, unti-unti nang nabubuo ang isang mas tahimik ngunit mas matatag na Heaven. Hindi na siya basta nadadala ng emosyon. Natutunan niyang hindi lahat ng connection ay kailangang lagyan ng label.
At hindi lahat ng relasyon ay kailangang ipaglaban sa mata ng madla. Habang tumatanda si Heaven, mas nagiging malinaw ang kanyang pananaw sa pag-ibig. Dumarating ang puntong hindi na sapat ang kilig. Mas mahalaga na ang respeto, emotional security at mutual understanding. Sa panahong ito, mas naging mapili siya sa mga taong pinapapasok sa kanyang buhay. May mga lalaking dumaan na hindi man naging opisyal sa mata ng publiko, ngunit nag-iwan ng mahahalagang aral. Mga relasyong nagturo sa kanya kung ano ang kaya niyang ibigay at kung saan siya dapat huminto. Ang mga ganitong karanasan ay bihirang makita sa headlines, ngunit sila ang bumubuo sa tunay na paglago ng isang tao. Para kay Heaven, ang pag-ibig ay hindi na isang patimpalak ng patunayan, kundi isang proseso ng pagkilala sa sarili. Dito rin mas nakita ng mga tao ang kanyang pagiging independent, isang babaeng hindi natatakot mag-isa kung iyon ang mas makabubuti para sa kanyang kapayapaan. Isa sa mga pinaka-naging bukas na bahagi ng kanyang love life ay ang pagkakaugnay niya kay Jem Bascon. Sa puntong ito makikita ang malaking pagbabago sa disposition ni Heaven. Hindi na siya ang batang actress na madaling matangay ng emosyon. Mas kalmado, mas grounded at mas totoo. Ang relasyon na ito ay tila sumasalamin sa isang mas mature na version ni Heaven. Isang babaeng marunong makipag-usap, makinig, at umunawa. Hindi man perpekto, ipinakita nito na ang pag-ibig ay hindi palaging ingrande. Minsan ito ay tahimik, simple, at puno ng respeto. Sa panahong ito, mas naging malinaw na ang kanyang prioridad ay hindi lamang relasyon, kundi ang balansing buhay, career, personal growth, at emotional well-being. Sa kabuuan ng kanyang mga karanasan, malinaw na ang mga lalaking dumaan sa buhay ni Heaven Peralejo ay nagsilbing mga guro sa iba't ibang yugto. May mga nagturo ng saya, may mga nagturo ng sakit, at may mga nagturo ng pinakamahalagang aral, ang pagmamahal sa sarili. Sa kasalukuyan, mas pinipili ni Heaven na panatilihing pribado ang kanyang personal na buhay. Hindi dahil may itinatago, kundi dahil natutunan na niya ang halaga ng katahimikan. Ang kanyang kwento ay patunay na ang pag-ibig ay hindi palaging tungkol sa kung sino ang kasama mo, kundi kung sino ka habang nagmamahal. Ang mga lalaking dumaan sa kanyang buhay ay bahagi lamang ng mas malaking kwento. Ang kwento ng isang babaeng patuloy na hinuhubog ng karanasan at paninindigan. Sa kabuuan, ang kwento nina Heaven Peralejo at Jimwell Pacquiao ay paalala na may mga relasyong mas pinipiling manatiling tahimik upang manatiling matatag. Isang uri ng pag-ibig na hindi sinusukat sa dami ng post o ingay ng balita, kundi sa lalim ng respeto at kapayapaang hatid nito sa isa't isa. Nagustuhan mo ba ang mga ganitong content? Mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga personalidad na gusto mo malaman. Maraming salamat kung umabot ka sa video na ito. Manatiling makaantabay para sa mga susunod na tatalakayin natin mula sa mga sikat na artista at mga issue na kinakaharap natin ngayon.